Ang araw pagkatapos ng kasal, habang nakatayo ako sa harap ng salamin, sinukat ang aking puting wedding gown na ngayon ay nakasabit sa likod ng pinto. Isang kakaibang pakiramdam ng pangamba ang bumalot sa akin. Hindi ito ang kaligayahan o pagmamahal na inaasahan ko. Sa halip, isang lamig ang gumapang sa aking katawan. Isang babala na tila narinig ko lamang mula sa malalim na sulok ng aking isipan. Ako si Heart Evangelista. At sa buong buhay ko, pinangarap ko ang isang fairy tale ending. Ngunit ngayon, tila isang bangungot ang nagsisimulang magbuka. Kinabukasan, habang nasa hapagkainan, nagulat ako nang biglang kunin ng aking bagong asawa, si Daniel Padilla, ang aking bag na naglalaman ng aking debit card. Sa harap ng kanyang ina, si Carla Estrada, buong kumpiyansa niyang sinabi, "Simula ngayon, ako na ang bahala sa lahat. Kilala kita, Heart, magastos ka, at kailangan ng isang magpapatakbo ng maayos sa ating bahay." Nanatili akong tahimik. Ang aking lalamunan ay tila may nakabara. Habang pinagmamasdan ako ni Carla ng tahimik, naghihintay na sumunod ako ng walang pagtutol. Ang pera sa card na iyon ay hindi lang basta pera. Ito ang mana mula sa aking lola. Isang pagpapala na inilaan para sa aking bagong buhay. Isang pondo na pinaghirapan ng buong pamilya upang mapagkalooban ako ng seguridad. Ang marinig na gusto nilang kontrolin ito, sa ikalawang araw pa lamang, ay nagbigay sa akin ng matinding kutob. Hindi ko gustong gumawa ng eksena, kaya ibinigay ko sa kanya ang card, pilit na pinipigil ang galit at pagkabigo. Ngunit ang hindi nila alam, bago ako umalis ng bahay kinagabihan, nakatawag na ako sa bangko. Isang malakas na kutob ang bumulong sa akin na protektahan ang aking sarili, kaya't ipinablock ko ang account. Nang sinubukan niyang gamitin ang card sa unang pagkakataon at natuklasan niyang hindi ito gumana, nagbago ang kanyang mukha. Doon nagsimula ang tunay na problema. At doon ko naunawaan na nagsisimula pa lang ang aking kasal. Ngunit kasama nito ang kanilang pagnanais na kontrolin ako. Ako si Heart Evangelista. At kung may isang bagay na naglalarawan sa akin, ito ay ang aking lubos na pagtitiwala sa mga taong mahal ko. Hindi ako kailanman naging mapaghinala o palaaway. Sa kabaligtaran, buong buhay ko, sinubukan kong gawin ng tama ang mga bagay, tulungan ang aking pamilya, at panatilihin ang kapayapaan. Kahit na nangangahulugan iyon ng pananahimik. Lumaki ako sa isang tahanan kung saan itinuro sa akin na ang paggalang at suporta sa pamilya ang pinakamahalaga. Kaya, nang magpasya akong magpakasal, inakala kong nagsisimula ako ng isang maganda at tahimik na yugto, isang buhay kung saan sa wakas ay magkakaroon ako ng sariling tahanan nang walang problema o pagtatalo. Hindi mayaman ang aking mga magulang, ngunit nagtrabaho sila ng husto sa buong buhay nila upang wala akong kakulangan. Nang malaman nilang ikakasal ako, gusto nila akong tulungan upang makapagsimula ng may seguridad. Ang pera na ibinigay nila ay hindi luho. Ito ang pinag-ipunan ng maraming taon. Isang bagay na unti-unti nilang inipon para sa aking kinabukasan. Kaya't inilagay ko ito sa isang account na nasa pangalan ko. Dahil palagi nilang sinasabi sa akin na ang isang babae ay dapat magkaroon ng sarili niyang pag-aari, isang bagay na walang sinuman ang makakakuha sa kanya kung magiging masama ang sitwasyon. Hindi ko akalain noon na ang payo na iyon ang magliligtas sa akin sa lalong madaling panahon. Sa aking asawa, lahat ay tila normal bago ang kasal. Nagkakilala kami sa isang charity event sa Tondo. Nagsimula kami bilang magkaibigan at unti-unting lumalapit hanggang sa maging magkasintahan. Sa loob ng mahabang panahon, ipinakita niya ang kanyang pagiging maalalahanin, kalmado, at maging mahiyain. At iyon ang nagpatindi ng aking tiwala dahil hindi siya kabilang sa mga lalaking mayabang o gustong magpataw ng utos sa lahat. Palagi niyang sinasabi na gusto niya ng isang matatag na pamilya, na gusto niya ang ideya ng pagbuo ng isang bagay ng magkasama. At pinaniwalaan ko siya dahil gusto ko rin iyon. Ang relasyon niya sa kanyang ina ay tila maayos din sa simula. Mula nang ipakilala namin ang isa't isa, naging mabait siya sa akin. Sinasabi niya na masaya siya na ang kanyang anak ay kasama ng isang responsableng tao, isang taong nag-iisip sa kinabukasan at hindi sa mga party o walang kabuluhang bagay. Kinuha ko ang mga salitang iyon bilang taos-puso, bilang tanda na magiging maayos ang lahat sa pagitan namin, at kaya hindi ko kailanman naisip na pagkatapos ng kasal, ang kanyang ugali ay magbabago ng husto. Ang mga paghahanda sa kasal ay naging maayos, nang walang malalaking problema,
At kahit na kung minsan, ay nararamdaman kong sobrang marami siyang opinyon tungkol sa pera o nagtatanong kung magkano ang gastos ng mga bagay, inakala kong normal iyon dahil gusto naming magsimula ng walang utang. Hindi ko kailanman nakita ang isang malinaw na senyales na gusto niyang kontrolin ang lahat at kung mayroon man, mas pinili kong huwag pansinin dahil sa aking pag-asa sa ideya ng pagbuo ng isang pamilya. Kaya, nang kinabukasan pagkatapos ng kasal, ay hiningi niya ang card ng buong kumpiyansa at sa harap ng kanyang ina, may isang bagay sa loob ko ang nabasag dahil naunawaan ko na marahil ang taong pinakasalan ko ay hindi eksaktong tulad ng aking inaakala at na ang bagong buhay na aking inaasahan ay maaaring maging ibang-iba kung hindi ako magiging maingat. Noon, hindi ko pa alam kung hanggang saan sila aabot, ngunit ang paraan ng kanyang reaksyon, nang hindi gumana ang card, ay nagpatunay sa akin na nagsisimula pa lang ang problemang iyon. Matapos makita ang kanyang reaksyon nang hindi gumana ang card, nagsimula akong maalala ang mga bagay na dati ay hindi ko pinapansin, ngunit ngayon ay may ibang kahulugan. Sa panahong kami ay magkasintahan, wala kaming malalaking problema. Ngunit may mga pagkakataon na masyado siyang nagtatanong tungkol sa aking pera. Kung magkano ang kinikita ko, kung magkano ang naiipon ko, o kung ano ang plano kong gawin pagkatapos ng kasal. Noon, itinuring ko itong normal na interes. Dahil dapat kapag dalawang tao ang nagpaplano ng buhay ng magkasama, ay pinag-uusapan ang mga bagay na iyon. Ngunit ngayon ay naunawaan ko na hindi lamang simpleng kuryosidad, kundi isang bagay na mas kinakalkula. Mula nang simulan naming ayusin ang kasal, ang kanyang ina ay nagsimula ring maging mas kasama sa lahat. Nagbibigay ng opinyon sa mga gastos, nagtatanong kung sino ang magbabayad ng bawat bagay, at palaging nagbibigay ng komento tungkol sa kahalagahan ng pagiging maingat sa pamamahala ng pera sa kasal. Akala ko, sinasabi niya iyon dahil sa karanasan, bilang payo, dahil madalas siyang nagsasalita tungkol sa hirap ng pagpapalaki ng kanyang pamilya. Hindi ko siya kailanman itinuring na banta. Sa halip, inakala kong nag-aalala siya na magkaroon ng matatag na buhay ang kanyang anak. May mga detalye na ngayon ay tila kakaiba sa akin, tulad ng kung paano nila ipinilit na malaman kung magkano ang eksaktong ibinigay ng aking mga magulang upang simulan ang bagong yugto. Naalala ko na ang pag-uusap na iyon ay nangyari ilang araw bago ang kasal sa isang hapunan ng pamilya. Tinanong nila ako ng napakakalmado, na tila walang anumang kahalagahan, at sinagot ko ng walang masyadong pag-iisip dahil wala akong itinatago. Maging ang kanyang ina ay nagsabi na mabuti na ang pera ay nasa iisang account upang walang pagkalito pagkatapos. At sa sandaling iyon, lahat ay natawa, na tila ito ay isa lamang komento. Naalala ko rin na, nang pirmahan namin ang ilang papeles bago kami ikasal, maingat niyang sinuri ang lahat na nagtatanong ng maraming beses tungkol sa mga ari-arian, account, at responsibilidad. Itinuring ko itong normal dahil palagi siyang maayos sa mga dokumento. Ngunit ngayon ay naunawaan ko na noon pa man ay nag-aalala na siya tungkol sa kung ano ang nasa pangalan ko at kung ano ang hindi. Wala sa mga iyon ang nagpakababa ng tiwala ko noon. Dahil nakatuon ako sa kasal, sa mga bisita, sa bahay na balak naming ayusin, at sa ideya ng pagsisimula ng isang tahimik na buhay. Ang umaga pagkatapos ng kasal ang unang pagkakataon na naramdaman kong may mali talaga. Ang paraan ng kanyang paghingi ng card ay hindi isang suhestyon o isang pag-uusap. Ito ay isang utos na nakabalat kayo bilang desisyon ng pamilya. At ang mas masahol pa, ay naroon ang kanyang ina na nakatingin sa akin na tila naghihintay na tanggapin ko ng walang tanong. Nang ibinigay ko sa kanya ang card upang maiwasan ang isang pagtatalo, inakala kong matatapos ang lahat sa isang hindi komportableng komento, ngunit nang matuklasan niyang nakablock ang account, nagbago ng husto ang kanyang ugali. Hindi siya sumigaw noon, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpatunay na hindi niya nagustuhan ang pagkawala ng kontrol. At doon ko naunawaan na ang problema ay hindi ang card, kundi ang hindi niya pagpayag na magkaroon ako ng isang bagay na hindi niya kayang hawakan. Sa sandaling iyon, alam kong kailangan kong maging alerto, dahil kung mula sa ikalawang araw ng kasal ay gusto na niyang magdesisyon tungkol sa aking pera, hindi ko gustong isipin kung ano pa ang maaari niyang subukan pagkatapos. Matapos ang insidente, nagsimulang lumaganap ang tensyon sa loob ng bahay kahit walang direkta na nag-uusap tungkol dito. Sa natitirang bahagi ng araw, nanatili siyang seryoso. Halos hindi siya nakipag-usap sa akin.
at ang kanyang ina ay nagkunwari na walang nangyari. Ngunit ang paraan ng kanilang pagtingin sa akin ay nagpatunay na hindi pa sarado ang usapin. Sinubukan kong kumilos ng normal. Iniisip na marahil ang lahat ay magtatapos sa isang hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa loob-loob ko ay alam kong ang problema ay hindi ang card, kundi ang pera na nasa account na iyon. At ang ideya nila na maaari na silang magdesisyon tungkol dito. Ang pera na iyon ay pinag-ipunan ng maraming taon ng aking mga magulang. Isang bagay na ibinigay nila sa akin upang magkaroon ako ng seguridad sa pagsisimula ng aking kasal, upang bumili ng mga kasangkapan, ayusin ang bahay, o lutasin ang anumang problema nang hindi umaasa sa sinuman. Hindi ko kailanman itinuring itong bagay na gugugulin ng walang pag-iisip. Sa kabaligtaran, iningatan ko ito ng mabuti dahil alam ko kung gaano kahirap itong ipunin. Dahil dito, labis akong hindi komportable na mula sa unang araw ay gusto na nila itong kontrolin na parang bahagi ng isang kasunduan na hindi ko kailanman tinanggap. Kinagabihan, muli niyang binuksan ang usapan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na sa kalmadong tono. Tinanong niya kung bakit hindi gumana ang card. At ipinaliwanag ko na protektado ang account na mas gusto kong panatilihin ang pera sa pangalan ko sa ngayon hanggang sa mas maayos ang aming pag-oorganisa. Inaasahan kong maiintindihan niya iyon, na ituring itong lohikal, ngunit ang kanyang reaksyon ay lubhang naiiba. Sinabi niya na sa isang kasal ay hindi dapat may mga lihim, na ang lahat ay kailangang ibahagi, at na hindi niya ito itinuring na tama na ako ay magdesisyon ng mag-isa. Agad na sumingit ang kanyang ina, sinasabing kapag ang isang babae ay ikinasal, ay kailangan niyang isipin ang kanyang pamilya, at hindi lamang ang sa kanya noon, at na ang pinaka-normal ay ang lalaki ang mamahala upang maiwasan ang mga pagkakamali. Ang marinig iyon ay nagpakabahala sa akin dahil hindi na ito tila isang opinyon, kundi isang bagay na inaasahan nilang mangyayari, na parang obligasyon kong tanggapin. Sinubukan kong manatiling kalmado at inulit na hindi mawawala ang pera, na gusto ko lang maghintay ng kaunti bago ito ilipat. Ngunit napansin kong wala sa kanilang dalawa ang nasiyahan sa sagot na iyon. Natapos ang pag-uusap ng walang sigawan, ngunit may isang mabigat na katahimikan na mas malakas kaysa sa anumang pagtatalo. Mula noon, nagsimula ang mga hindi direktang komento, ang mga tanong tungkol sa kung kailan ko i-unlock ang account, ang mga suhestiyon na ilagay ang pera sa isang bagay na mas mahusay niyang mapamahalaan. Bawat salita ay tila panggigipit, kahit na sinubukan nilang sabihin ito ng kalmado. At iyon ang nagpatanto sa akin na hindi nila iiwan ang usapin hanggang makuha nila ang gusto nila. Halos hindi ako makatulog noong gabing iyon dahil naunawaan ko na ang tunay na problema ay hindi ang nakablock na card, kundi mayroong isang bagay sa likod ng lahat ng iyon, isang bagay na hindi ko pa nakikita, ngunit may kinalaman sa kontrol at sa seguridad na kinakatawan ng pera na iyon. Sa unang pagkakataon mula nang ikasal ako, nakaramdam ako ng takot na baka sobra akong nagtiwala, at alam ko rin na kung hindi ako magiging maingat, ay baka mawalan ako ng higit pa sa isang bank account. Kinabukasan, inakala kong magiging kalmado ang lahat, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Mula pa lang sa umaga, napansin kong kakaiba ang kapaligiran, na parang nag-usap na sila bago ako lumabas ng kwarto. Nang pumasok ako sa kusina, nakaupo silang dalawa sa mesa at tumigil sa pagsasalita nang makita ako. At ang pakiramdam na mayroong pinagdedesisyonan ng wala ako ay agad na nagpakaba sa akin. Sinubukan kong kumilos ng normal, naghanda ng kape, at umupo kasama sila, umaasa na hindi nababanggitin ang usapin ng pera. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, sinabi niya na kailangan naming ayusin ang usapin ng account kaagad dahil hindi niya gusto na magsimula ang mga bagay ng may pagdududa. Kalmado kong sinagot na hindi ito pagdududa, na gusto ko lang maglaan ng ilang araw upang ayusin ang lahat dahil kakasal lang namin at hindi pa namin napag-uusapan ng maayos kung paano namin pamamahalaan ang mga gastos. Inakala kong iyon ay isang makatuwirang paliwanag, ngunit ang kanyang reaksyon ay mas malupit kaysa noong nakaraang araw. Sinabi niya na hindi niya maintindihan kung bakit ko ginagawang komplikado ang isang bagay na dapat ay normal sa pagitan ng mag-asawa, at kung patuloy akong kumikilos ng ganoon, tila hindi ako nagtitiwala sa kanya. Bago ako makasagot, muling sumingit ang kanyang ina, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na sa magiliw na tono, kundi sa paraan ng pagsasalita na tila kalmado, ngunit sa katotohanan ay puno ng panggigipit. Nagkomento siya na sa kanilang pamilya
ay palagi nilang ginagawa ang mga bagay sa iisang paraan, na ang lalaki ang bahala sa pera upang maiwasan ang mga problema, at na kapag ang isang babae ay nagsisimulang magtago ng mga bagay mula pa sa simula, hindi nagtatagal ang kasal. Ang marinig iyon ay nagpasakit sa akin. Dahil wala akong itinatago, sinusubukan ko lang protektahan ang isang bagay na sa akin, isang bagay na ibinigay ng aking mga magulang, nang may pagsisikap. Ang pag-uusap ay lalong naging hindi komportable. Nagsimula siyang sabihin na kung ang pera ay para sa kanilang dalawa, kung gayon, walang saysay na ito ay nasa pangalan ko lamang. Naramdaman kong sinusubukan nila akong ipitin na parang wala na akong ibang pagpipilian kundi tanggapin. At sa unang pagkakataon, nagalit at ako ng totoo. Sinabi ko sa kanya na hindi ko ililipat ang pera hanggang sa ako ay sigurado dahil wala akong nakikitang pagmamadali na gawin ito ng ganoon kabilis. Nagbago ang kanyang mukha sa sandaling iyon. At kahit hindi siya nagtaas ng boses, ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin ay nagpatunay na hindi niya nagustuhan ang marinig na sinabi kong hindi. Tumayo siya mula sa mesa, dahan-dahang pinukpok ang kamay, at sinabi na hindi niya inaasahan na ang sarili niyang asawa ay maglalagay ng mga kondisyon mula pa sa ikalawang araw, at na kung magsisimula kami ng ganoon, hindi magtatapos ng maayos ang mga bagay. Tahimik lang ang kanyang ina, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpakita na sumasang-ayon siya sa kanya. Doon ko naunawaan na hindi na ito simpleng pag-uusap tungkol sa pera, kundi sinusubukan nilang ipataw ang isang bagay, at na ang problema ay hindi ang nakablock na account, kundi ang hindi nila matanggap na may kontrol ako sa isang mahalagang bagay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na nasangkot ako sa isang sitwasyon na hindi ko lubos na nauunawaan. At kung hindi ako mag-iisip ng mabuti sa aking gagawin, baka mawalan ako ng higit pa sa aking inaakala. Matapos ang pagtatalo na iyon, naunawaan ko na hindi na ako maaaring patuloy na mag-react lamang sa sandaling iyon, dahil sa tuwing pinag-uusapan namin ang pera, nagtatapos akong nakakaramdam ng panggigipit, na tila ang lahat ay planado upang ako ay sumuko sa huli. Nang araw na iyon, nagpasya akong hindi na muling makipagtalo tungkol sa issue, hindi bababa sa hindi direkta. Dahil naunawaan ko na, habang mas ipinapaliwanag ko ang aking mga dahilan, mas iginigiit nila na nagkakamali ako. Sa halip na sumagot, mas pinili kong obserbahan, makinig, at subukang unawain kung ano talaga ang gusto nila. Dahil hindi na ito tila isang simpleng pag-aalala para sa organisasyon ng bahay. Nagsimula akong maalala ang mga detalye na dati ay hindi ko pinapansin. Sa mga buwan bago ang kasal, madalas siyang nagtatanong tungkol sa aking ipon, tungkol sa kung ano ang balak ibigay ng aking mga magulang sa amin, tungkol sa mga plano ko para sa hinaharap. Noon, itinuring ko itong normal na interes. Ngunit ngayon, lahat ay tila iba sa aking isipan, na parang bawat tanong ay mayroong layunin. Naalala ko rin na ang kanyang ina ay palaging nagsasalita tungkol sa kahalagahan ng hindi paggawa ng mga pagkakamali sa pera, ng hindi pagtitiwala ng labis, ng pagtiyak na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol, at ngayon ang mga salitang iyon ay tila mas isang babala kaysa isang payo. Nang hapong iyon, nagkunwari akong maayos ang lahat. Naghanda ako ng pagkain, nag-usap tungkol sa mga normal na bagay, at iniiwasang banggitin ang account, ngunit sa loob-loob ko ay iniisip ko kung ano ang maaari kong gawin upang protektahan ang aking sarili nang hindi nagdudulot ng isa pang away. Alam kong akin ang pera, na wala akong ginagawang masama, ngunit naramdaman ko rin na kung patuloy ko silang haharapin sa parehong paraan, tataas ang panggigipit hanggang sa wala na akong pagtakasan. Kaya't nagpasya akong panatilihing nakablock ang card at hindi na magsalita pa hanggang sa mas maintindihan ko ang sitwasyon. Kinabukasan, sinamantala ko na umalis siya nang maaga upang tumawag sa bangko. Hindi ako nagbago ng anumang mahalaga, ngunit humingi ako ng impormasyon tungkol sa account, tungkol sa mga transaksyon, tungkol sa mga pahintulot, at kinumpirma na walang iba ang makakagalaw ng pera na iyon nang walang pahintulot ko. Ang marinig iyon ay nagbigay sa akin ng kaunting kapayapaan. Bagaman nagpatanto rin ito sa akin na tama ang ginawa ko na maghinala mula pa sa simula. Isang bagay sa loob ko ang nagsabi sa akin na hindi titigil ang pagpupumilit at na sa kalaunan ay susubukan nila akong kumbinsihin muli. Nang bumalik siya kinagabihan, iba ang kanyang ugali, mas tahimik, ngunit hindi tila nakalimutan na ang problema.
Kakaunti ang kanyang sinasabi sa hapunan. At sa ilang pagkakataon, napansin kong tinitingnan niya ako na tila naghihintay na magsabi ako ng isang bagay tungkol sa account. Hindi ko ginawa. Mas pinili kong magpatuloy na parang walang nangyari. Dahil gusto kong makita kung hanggang saan sila handang umabot nang hindi ko ibinibigay ang sagot na inaasahan nila. Ang katahimikan na iyon ay nagpatunay sa akin na hindi pa tapos ang usapin, naghihintay lang ng tamang oras upang muling lumabas. At sa unang pagkakataon mula nang ikasal ako, naramdaman ko na kailangan kong maghanda dahil kung iniisip nila kung paano ako babaguhin ang isip, kailangan ko ring isipin kung paano ako magpoprotekta nang hindi nila napapansin. May bumulong sa akin na ang susunod na mangyayari ay mas matindi at sa pagkakataong ito ay hindi na ito simpleng pagtatalo sa mesa. Lumipas ang 2 araw na walang sino man ang muling nagbanggit ng account. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagbigay sa akin ng kapayapaan. Sa kabaligtaran, naramdaman kong mayroong inihahanda, mas maalalahanin siya kaysa sa normal. Nagtatanong kung kumusta ako, kung may kailangan ako. Nagsimula pa siyang magsalita tungkol sa mga plano na ayusin ang bahay at bumili ng mga bagong kasangkapan na tila gusto niyang ipakita na maayos ang lahat sa pagitan namin. Ang biglaang ugali na iyon ay mas nagpakababa ng tiwala ko. Dahil pagkatapos ng pagtatalo, inaasahan ko ang distansya. Hindi ganoong kabaitan. Nagbago rin ang tono ng kanyang ina. Tumigil sa pagbibigay ng direktang komento at nagsimulang magsalita tungkol sa mga bagay ng pamilya, tungkol sa kahalagahan ng pagsisimula ng kasal ng may tiwala at walang lihim. Lahat ay tila masyadong perpekto at dahil doon ay hindi ko ito pinaniwalaan. Nang gabing iyon, sinabi niya na gusto niyang repasuhin namin nang magkasama ang mga gastos sa kasal upang mas maayos ang aming pag-oorganisa. Nagkomento siya na magandang oras upang magdesisyon kung paano namin pamamahalaan ang pera ngayon na kami ay mag-asawa. At sinabi niya ito nang may napakakalmado na sinuman ay mag-iisip na gusto lang niyang mag-ayos. Pumayag akong umupo upang mag-usap, ngunit sa loob-loob ko ay alerto na ako dahil naramdaman ko na ang pag-uusap na iyon ay magtatapos sa parehong bagay tulad ng dati. Naglabas siya ng isang kwaderno, nagsimulang magtala ng mga gastos, at pagkaraan ng ilang minuto ay muling binuksan ang usapin ng account. Sinabi niya na hindi niya gusto na ang pera ay nakahinto, na ang pinakamainam ay ilipat ito sa isang joint account upang magamit ito kapag kinakailangan. Sa pagkakataong ito, ay hindi siya nagtaas ng boses o nagalit. Sa kabaligtaran, nagsasalita siya na tila ang lahat ay ang pinakalohikal na bagay sa mundo. At ang kanyang ina ay sumang-ayon mula sa kanyang upuan, na tila sumusuporta sa bawat salita nang hindi na kailangan pang makipagtalo. Sa halip na tumanggi muli, nagpa siya akong kumilos ng iba. Sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko ito, na marahil ay tama siya at na ang pinakamainam ay repasuhin ang lahat ng kalmado bago magdesisyon. Nang marinig niya iyon, nagbago ang kanyang ekspresyon, na tila sa wakas ay nakukuha na niya ang gusto niya. Nagsimula siyang sabihin na kung gayon, kinabukasan ay maaari kaming pumunta sa bangko upang ayusin ito. Upang sa ganoon ay simulan namin ang kasal nang walang problema. Tumango ako, nagkukunwaring sumasang-ayon, bagaman sa katotohanan ay nakapagdesisyon na ako ng iba. Nang gabing iyon, habang natutulog siya, kinuha ko ang aking telepono at muling tumawag sa bangko. Humingi ako ng pagbabago sa mga access code, inaktibo ang lahat ng notification, at hiniling na ang anumang malaking transaksyon ay mangailangan ng direktang kumpirmasyon mula sa akin. Tinanong ko rin kung ano ang mangyayari kung may sumubok na gamitin ang card sa isang ATM o maglipat ng pera ng walang pahintulot. At nang ipinaliwanag nila sa akin na ang account ay lubos na protektado, naramdaman ko na sa wakas ay mayroon akong kaunting kalamangan. Kinabukasan, sinabi ko sa kanya na maaari kaming pumunta sa bangko anumang oras niya gusto. Ngumiti siya. Kumbinsido na sa pagkakataong ito ay makakamit niya ang gusto niya. At maging ang kanyang ina ay nagkomento na mabuti na naunawaan ko kung paano gumagana ang mga bagay sa isang pamilya. Hindi ako sumagot. Kinuha ko lang ang aking bag at lumabas kasama sila dahil gusto kong makita kung gaano sila kasigurado na nasa ilalim ng kanilang kontrol ang lahat. Ang hindi nila alam ay ang account ay mas protektado na kaysa kailanman. At kung susubukan nilang ilipat ang 1 piso nang walang pahintulot ko, hindi lamang nila hindi ito magagawa,
kundi matutuklasan din nila na hindi na ako nagtitiwala sa kanila tulad ng unang araw. Nang makarating kami sa bangko at nagsimula siyang magtanong tungkol sa pera ng buong kumpiyansa, nagbago ang kanyang ekspresyon sa loob ng ilang segundo. At sa sandaling iyon, alam kong malapit nang sumabog ang problema. Pagpasok pa lang namin sa bangko, napansin kong naglalakad siya ng labis na kumpiyansa, na tila sigurado na siya na ang lahat ay gagawin ng eksakto sa gusto niya. Binati niya ang executive ng nakangiti at ipinaliwanag na kailangan naming suriin ang isang account upang ayusin ang pera ng kasal. Sinasabing ngayon ay sabay na naming pamamahalaan ang lahat. Nanatili akong tahimik, nagmamasid, hinahayaan siyang magsalita dahil gusto kong marinig kung hanggang saan ang balak niyang abutin nang wala akong sinasabi. Umupo ang kanyang ina sa tabi, nakikinig ng maigi sa bawat salita, na tila naghihintay sa sandali na sa wakas ay mapupunta sa kanilang mga kamay ang pera. Humingi ang executive ng aking impormasyon upang buksan ang sistema. At nang suriin niya ang account, napansin kong nagbago ng kaunti ang kanyang ekspresyon, na tila mayroong hindi tumutugma sa inaasahan niya. Tinanong kung gumawa ako kamakailan ng anumang pagbabago sa seguridad, at kalmado kong sinagot na oo, na nagpa siya akong protektahan ng account hanggang sa maging malinaw ang lahat. Sa sandaling iyon, tumigil siya sa pagngiti at tumingin sa akin. Nang nagulat, hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Nagtanong siya kung bakit hindi magagawa ang transaksyon na gusto niya, at ipinaliwanag ng executive na mayroong espesyal na paghihigpit ang account at walang pagbabago ang maaaring gawin nang walang direktang pahintulot ko. Ang katahimikan na nangyari sa sandaling iyon ay hindi komportable, ngunit tumagal lamang ng napakakaunti dahil agad siyang nagsimulang mainis. Sinabi niya na kami ay mag-asawa, na walang saysay na ang pera ay nasa pangalan ko lamang, at na pumunta kami doon para ayusin iyon. Ang executive, sinusubukang manatiling kalmado, ay sumagot na maaari itong gawin, ngunit tanging kung ako mismo ang hihilingin at pipirma sa pahintulot. Naramdaman ko ang tingin ng kanyang ina na nakatutok sa akin. Naghihintay na pumayag ako, na tila ang buong sandali na iyon ay inihanda upang pilitin akong magsabi ng oo sa harap ng lahat. Huminga ako ng malalim at sinabi na hindi ako gagawa ng anumang pagbabago sa ngayon, na mas gusto kong iwan ang account na ganoon hanggang sa mas maayos ang aming pag-oorganisa. Kakakapos ko palang magsalita nang mawalan siya ng pasensya. Hindi siya sumigaw ng malakas, ngunit sapat ang pagbabago ng kanyang tono upang ang lahat sa opisina ay lumingon upang tingnan kami. Sinabi niya na hindi niya maintindihan kung bakit ko ginagawang komplikado ang lahat, na tila hindi ako nagtitiwala sa sarili kong asawa at na hindi iyon normal sa isang kasal. Sumingit din ang kanyang ina, na sinasabing nag-aaksaya kami ng oras dahil sa isang simpleng pirma na walang saysay na simulan ang buhay nang magkasama ng may mga lihim. Naramdaman ko ang panggigipit na naroon sa harap ng mga taong hindi ko kilala. Nakikinig kung paano sila nagsasalita na tila ako ang gumagawa ng mali. Sa isang sandali, naisip kong sumuko para lang matapos ang eksena, ngunit may isang bagay sa loob ko ang pumigil sa akin. Naalala ko ang pagsisikap ng aking mga magulang. Naalala ko ang paraan ng kanilang paghingi ng card noong nakaraang araw. At naunawaan ko na kung papayag ako sa sandaling iyon, hindi ko na makukuha ang kontrol. Sa lahat ng pagiging kalmado na kaya kong ipunin, sinabi ko na akin ang pera, na hindi ako tumatanggi na pag-usapan ng issue, ngunit hindi ako pipirma ng anuman sa ilalim ng panggigipit. Nagbalik ang katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito ay mas mabigat. Pinilit niya ang kanyang mga labi, tumingin sa executive, at sinabi na kung gayon ay wala nang magagawa, at lumabas ng opisina nang hindi nagsasabi ng isang salita sa akin. Tumayo ang kanyang ina sa likod niya, umiiling, na tila gumawa ako ng isang napakalaking pagkakamali. Nang lumabas kami ng bangko, wala siyang sinabi sa loob ng ilang segundo, ngunit nang makarating kami sa parking lot, huminto siya, humarap siya sa akin, at sa isang boses na hindi ko kailanman narinig mula sa kanya, sinabi niya na kung balak kong patuloy na kumilos ng ganoon, magbabago ang mga bagay sa pagitan namin dahil sa kanilang pamilya, walang sinuman ang tumatanggap na ang asawa ay nagdududa sa asawa. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na hindi na ito simpleng pagtatalo tungkol sa pera. Ito ay isang ultimatum. At may isang bagay na nagsasabi sa akin na ang susunod na mangyayari ay mas masahol pa. Matapos ang nangyari sa parking lot, bumalik kami sa bahay ng tahimik. Sa buong biyahe, wala siyang sinabi, at ang katahimikan na iyon ay mas nagpakabahala sa akin kaysa kung ipinagpatuloy niya ang pagtatalo.
Kapag nagagalit at sumisigaw ang isang tao, hindi bababa sa alam mo kung ano ang iniisip niya. Ngunit ang paraan ng kanyang pananahimik, nakatingin sa unahan na tila nakapagdesisyon na siya, ay nagpakaramdam sa akin na may mali. Hindi rin nagsalita ang kanyang ina. Paminsan-minsan lang siyang bumubuntong hininga na tila nadismaya sa akin. At ang ugali na iyon ay nagpatanto sa akin na hindi pa tapos ang problema sa bangko. Nagbabago lang ito ng anyo. Nang gabing iyon, nagkunwari akong normal ang lahat. Naghanda ako ng hapunan, inayos ang kusina, at pumunta sa kwarto nang hindi gaanong nagsasalita, ngunit sa loob-loob ko ay hindi ko mapigilang isipin ang nangyari. Ang paraan ng kanilang reaksyon nang hindi ako pumirma, ang kumpiyansa kung saan sila kumbinsido na ang pera ay dapat mapunta sa kanilang mga kamay. Lahat ay nagpapakaramdam sa akin na mayroong isang bagay pa sa likod, isang bagay na hindi ko pa nakikita. Sa unang pagkakataon, lubos kong pinag-isipan na baka nagkamali ako sa pagtitiwala nang napakabilis at na kailangan kong maunawaan kung ano talaga ang gusto nila bago pa huli ang lahat. Kinabukasan, nang umalis siya para magtrabaho, nagpa siya akong suriin ang ilang dokumento na nakaimbak pa rin sa isang folder ng mga paghahanda sa kasal. Wala akong hinahanap na espesyal. Gusto ko lang maglibang at ayusin ang mga papeles. Ngunit habang nagsusuri, nakakita ako ng ilang kopya na hindi ko maalala na napansin kong maigi. Ang mga ito ay mga dokumento na pinirmahan namin bago kami ikasal nang pumunta kami upang ayusin ang lahat ng legal. At sa simula, inakala kong normal lang na mga papeles. Ngunit may isang bagay ang nakakuha ng aking pansin nang makita kong mas marami ang pahina kaysa sa aking naaalala. Umupo ako sa mesa at nagsimulang magbasa ng kalmado. Kabilang sa mga papel na iyon, nakakita ako ng isang format kung saan pinag-uusapan ang mga joint account, pahintulot at pamamahala ng mga ari-arian sa loob ng kasal. Ang kakaiba ay hindi kumpleto ang dokumentong iyon. Dahil sa bahagi kung saan dapat lumabas ang aking pirma ay blanko lamang ang espasyo. Nagpatuloy ako sa pagbabasa at naunawaan ko na pinapayagan ng papel na iyon na isa sa dalawa ay maaaring pamahalaan ang pera ng isa pa nang may paunang pahintulot, isang bagay na hindi ko kailanman tinanggap. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng lamig sa katawan dahil naalala ko na ng araw na pinirmahan namin ang lahat. Iginiit niya na suriin ang mga dokumento ng maraming beses bago ito ibigay. Sinasabing gusto niyang tiyakin na walang kulang. Nagtiwala ako at pumirma kung saan nila sinabi nang hindi iniisip na maaaring mayroon pang iba. Ang pagkakaroon ng papel na iyon sa aking mga kamay ay nagpatanto sa akin kung bakit siya ganoon kasigurado na tatanggapin ko ang paglipat ng pera dahil marahil ay naisip niya na sa kalaunan ay magtatagumpay siya sa pagpapapirma sa akin ng isang bagay na katulad. Muling inilagay ko ang mga dokumento. Sinusubukang manatiling kalmado, ngunit ngayon ay wala na akong pagdududa na ang pagpupumilit ay hindi lamang para sa pag-oorganisa ng bahay, kundi dahil gusto niyang magkaroon ng legal na kontrol sa akin. Ang ideya na iyon ay nagpabalisa sa akin sa buong araw, at nang marinig ko ang pinto kinagabihan, naramdaman kong kailangan kong kumilos ng mas maingat kaysa kailanman. Ang hindi ko pa alam ay hindi iyon ang magiging tanging patunay. At sa lalong madaling panahon ay makakarinig ako ng isang bagay na magkukumpirma sa akin na ang lahat ng nangyayari ay hindi aksidente, kundi isang bagay na pinaplano na nila. Matapos kong makita ang mga dokumentong iyon, hindi ko na makita ang mga bagay sa parehong paraan. Lahat ng nangyari mula sa araw ng kasal ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan, na tila bawat pagtatalo ay bahagi ng isang bagay na matagal na nilang inihahanda. Wala akong sinabi noong gabing iyon o kinabukasan dahil naunawaan ko na kung haharapin ko sila ng hindi sigurado sa lahat, ang tanging makakamit ko ay ang maging mas maingat sila. Nagpa siya akong patuloy na magmasid, maghintay ng tamang sandali, at tiyakin na hindi nila kayang baliktarin ang sitwasyon. Mas mabilis dumating ang pagkakataon kaysa sa aking inaakala. Ilang araw pagkatapos, habang nasa sala ako, narinig kong nag-uusap sila ni Daniel at Carla sa kusina. Hindi sila nagtatalo. Sa kabaligtaran, nag-uusap sila ng pabulong na tila ayaw nilang marinig ko. Sa simula, hindi ko pinansin, ngunit nang marinig kong binanggit nila ang account, nanatili akong tahimik at sinubukan kong makinig ng walang ingay. Sinasabi ni Carla na hindi niya maintindihan kung bakit ang tagal kong tanggapin na pagkatapos ng kasal
ang pera ay dapat pamahalaan tulad ng palagi nilang ginagawa. Sumagot si Daniel na oras lang ang kailangan, na sa kalaunan ay makukumbinsi niya ako. Dahil walang saysay na panatilihin ko ang lahat sa pangalan ko. Tapos, may sinabi siya na nagpatindig ng balahibo ko. Nagkomento siya na kung mapapirma niya ako sa pahintulot, maaari nilang ilipat ang pera ng walang problema at gamitin ito upang ayusin ang ilang utang na mayroon siya noon. Ngunit hindi niya sinabi sa akin upang hindi ako mag-alala bago ang kasal. Naramdaman kong ang lakas ng tibok ng puso ko ay akala ko maririnig nila ako. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na mas malala ang lahat kaysa sa aking inaakala dahil hindi lang ito tungkol sa kontrol, kundi ang paggamit ng pera na ibinigay ng aking mga magulang sa akin upang bayaran ang mga bagay na wala namang kinalaman sa akin. Kinuha ko ang telepono. Dahan-dahan kong inactivate ang recorder nang hindi alam kung may silbi ba ito, ngunit may pakiramdam na kailangan kong magkaroon ng ebidensya kung sakaling subukan nilang itanggi pagkatapos. Nagpatuloy ang pag-uusap ng ilang minuto pa. Sinabi ni Carla na magandang ideya ang ipilit mula sa simula ang tungkol sa account dahil kung hahayaan kong lumipas ang oras, ay mas mahirap akong kumbinsihin. At sinagot niya na kaya niya gustong ayusin ang lahat pagkatapos ng kasal bago pa ako magsimulang maghinala. Ang mga salitang iyon ang nagkumpirma sa akin na hindi ako nag-exaggerate, na talagang pinaplano nila kung paano pamahalaan ang aking pera bago pa man kami ikasal. Itinago ko ang telepono nang marinig kong papalapit sila at pumunta ako sa kwarto na tila wala akong narinig, ngunit sa loob-loob ko ay malinaw na ang gagawin ko. Nang gabing iyon, sinuri kong muli ang mga dokumento, ang recording, at ang mga detalye ng account. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong wala na ako sa disadvantage. Akala nila ay makukumbinsi pa rin nila ako, ngunit ngayon ay mayroon na akong ebidensya ng kanilang tinatangkang gawin. Kinabukasan, sinabi ko sa kanila na kailangan naming mag-usap. At nang umupo sila sa harap ko, ipinaliwanag ko sa kanila na hindi ko ililipat ang pera, na hindi rin ako pipirma ng anumang papel, at na kung patuloy silang magpipilit, ay gagawa ako ng mas seryosong desisyon. Sinubukan niyang sabihin na nag-exaggerate ako, na ang lahat ay para sa kapakanan ng pamilya, ngunit pagkatapos ay inilagay ko ang recording sa mesa at hinayaan silang marinig ang kanilang sariling mga salita. Ang katahimikan na sumunod ay mas malakas kaysa sa anumang sigawan. Tumingin sa akin ang kanyang ina nang hindi alam kung ano ang sasabihin at siya ay nanatiling lubos na seryoso. Naunawaan na sa pagkakataong ito ay wala siyang paraan upang tanggihan ang kanyang ginawa. Sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang kontrol na gusto nilang ipataw sa akin. At ngayon ang problema ay hindi na kung paano ako kumbinsihin, kundi kung paano nila ipapaliwanag ang kanilang tinatangkang gawin. Matapos nilang marinig ang recording, walang sino man ang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Ang katahimikan ay napakainit na tila huminto ang hangin sa sala. Iniiwasan niya akong tingnan. At ang mukha ng kanyang ina ay tense, na tila naghahanap ng paraan upang ipaliwanag ang kakarinig lang namin, ngunit walang posibleng paliwanag. Hindi rin ako nagtaas ng boses dahil sa sandaling iyon ay hindi ko nararamdaman na makipagtalo. Ang tanging gusto ko ay linawin na hindi na nila ako maaaring ituring na parang hindi ko nakikita ang kanilang ginagawa. Kalmado kong sinabi sa kanya na hindi ako nagpakasal para may magdesisyon para sa akin, na ang pera na ibinigay ng aking mga magulang ay para sa pagsisimula ng isang tahimik na buhay, hindi para bayaran ang mga problema na hindi kailanman akin. Pinaalala ko rin sa kanya na mula sa ikalawang araw ng kasal ay gusto na niyang kunin ang aking card, na ilang beses siyang nagpumilit na ilipat ang account, at na ngayon ay naiintindihan ko kung bakit siya ganoon kabilis. Habang nagsasalita ako, nanatili siyang tahimik, at ang ugali na iyon ang nagkumpirma sa alam ko na, dahil kapag ang isang tao ay walang itinatago, sumasagot siya, ngunit kapag hindi niya maitanggi ang kanyang ginawa, nananatili siyang walang masabi. Sinubukan ng kanyang ina na sabihin na ang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan, na gusto lang nilang tumulong, ngunit hindi na ako naniwala sa kanya. Napakaraming nangyari sa loob ng ilang araw, napakaraming panggigipit sa pera, napakaraming desisyon ang ginawa nang hindi nagtatanong sa akin. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na kung mananatili ako sa bahay na iyon, sa kalaunan ay susubukan nila ulit ang parehong bagay. At hindi ako handang mamuhay nang may pagdududa araw-araw. Nang hapong iyon,
Gumawa ako ng isang desisyon na hindi ko inakala na kailangan kong gawin ng napakabilis. Nakipag-usap ako sa aking mga magulang. Sinabi ko sa kanila ang lahat mula sa simula at sinabi ko sa kanila na kailangan kong bumalik sa kanila sa loob ng ilang panahon. Hindi sila nagtanong, hindi sila nagreklamo ng anuman. Sinabi lang nila sa akin na ang bahay ay palaging bukas para sa akin. Ang marinig iyon ay nagbigay sa akin ng kapayapaan na hindi ko naramdaman mula pa bago ang kasal, na tila sa wakas ay makahinga ako ng hindi iniisip kung ano pa ang susubukan nila pagkatapos. Nang sabihin ko sa kanya na aalis ako, sinubukan niyang kumbinsihin ako na nag-exaggerate ako, na lahat ng kasal ay may mga problema sa simula, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Sa pagkakataong ito, kalmado akong tumingin sa kanya at sumagot na ang tiwala ay hindi nasisira ng isang araw, ngunit kapag nawala ito ng napakabilis, napakahirap ng muling maniwala. Hindi na kami nagtalo. Kinuha ko ang aking mga gamit, lumabas ng bahay, at naramdaman kong iniiwan ko, hindi lamang ang isang kasal na nagsisimula pa lang, kundi pati na rin ang isang ideya na mayroon ako tungkol sa buhay na gusto ko. Sa paglipas ng panahon, naunawaan ko na ang pag-block sa card. Ng araw na iyon ay hindi lang nagprotekta sa pera, nagbigay din ito sa akin ng pagkakataon na makita ang katotohanan bago pa huli ang lahat. Natutunan ko na hindi lahat ng nagsasalita ng pamilya ay nag-iisip ng iyong kapakanan, at ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugang pagtigil sa pag-aalaga sa iyong sarili. Nawala ang aking pangarap ng isang perpektong kasal, ngunit nakakuha ako ng isang bagay na mas mahalaga, ang kapayapaan ng kalooban, na alam kong hindi ko pinayagan ang sinuman na magdesisyon para sa akin. Nang araw na iyon, naunawaan ko kung sino talaga ang nasa panig ko, at kahit natapos ang kasal, nagsisimula pa lang ang aking kapayapaan.